Ngayon ay pagsasanayan natin kung papaano sundin ang rules ng addition of integers. Ang unang rules ay i-apply natin dito sa unang halimbawa. Kapag addition ng dalawang positive integers, ito ay simpleng i-add. So ayan, dalawang positive integers. Ang sabi, yan ay simpleng i-add. 3 plus 5, yan ay equal sa 8. At pagkatapos, i-add, ang sabi, ang sum ay positive. So ang sum ang tawag sa iyong sagot. Yan daw dapat ay positive. Kaya ang ibig sabihin niyan ay positive 8. Kahit hindi na natin lagyan pa ng sign na positive. Ngayon, dito naman sa pangalawang halimbawa, gagamitin naman natin yung pangalawang rule. Kapag addition ng dalawang negative integers, ayon sa nakasulat, ito ay simpleng i-add. So dahil magkapareha sila negative, dapat daw nating i-add. 8 plus 3 ay equal sa 11. At pagkatapos, ang sum daw dapat negative. Ayan, tatandaan, kapag parehas positive, i-add. Ang sum ay positive. Kapag parehas negative, i-add. Ang sum ay magiging negative. Ngayon naman, sa pangatlong halimbawa, gamitin naman natin yung pangatlong rule. Kung addition ng positive at negative na integers, nakikita natin ang isa ay negative at ang isa ay positive. Magkaiba sila ng sign. Ano daw ang dapat gawin? I-subtract ang maliit na number mula sa malaking number. So, ang pagbabasihan natin ay laki at liit ng number, regardless ng kanilang sign. Ang tawag dyan ay absolute value. Ngayon, mas malaki ang 5 kesa sa 2, regardless of the sign. So, 5 minus 2 ay equal sa 3. Dapat daw tayo ay mag-subtract pag magkaiba ang sign. Ngayon, na-subtract na natin. Ang sabi dyan, ang sign ng sum ay ang sign ng malaking number. Ano ba ang sign ng malaking number? Mas malaki ang 5 kesa sa 2 at ang kanyang sign ay negative. Kaya't negative ang ating magiging pinaka-final na sagot. Ngayon, nararapat na ito'y laging pagsanayan ang pagsunod sa rules upang maging mahusay. Magpapakita pa uli ako ng isa pang halimbawa. Bilang kasunod na halimbawa, ang 4 plus negative 6 ay magkaiba ang sign, kaya't ang gagamitin natin ay yung pangatlong rules na nakasulat. Ang sabi, kung addition ng positive at negative integers, ang gagawin natin ay isusubtract yung maliit na number mula dun sa malaki. Kung ito ay 4 at ito ay 6, gagawin natin ay 6 minus 4. So yan ay magiging 2. At ang sign ay ibabase natin doon sa sign ng mas malaking number o absolute value. Kaya ang sign ay magiging negative dahil mas malaki ang 6 kesa sa 4. Ngayon naman, dito sa pangalawang halimbawa, pareha sila positive. Kaya simple, i-add lang natin. At ang iyong magiging sum ay positive. Dito naman sa pangatlong halimbawa, dahil pareha sila ng sign o pareha sila negative, i-add lang natin sila. Yan ay magiging 6 plus 3 is equal to 9. At pagkatapos, magiging negative ang ating magiging pinaka-sign ng ating pinaka-sum. Okay? So, lagi lang natin pagsanayan. Tandaan lagi na kung hindi pagsasanayan, kailanman ay hindi magiging mahusay.